Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan pang opisyal kaugnay sa reklamong isinampa sa kanya ng Kamara. Kaugnay yan sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Balita natin ni Joseph Morong. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyu ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umano'y plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng 500 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zuleika Lopez, mga disbursing officer niya sa sina Edward Fajarda at Gina Acosta at Assistant Secretary niya na si Atty. Sunshine Fajarda. Sabit din sa reklamo sina Colonel Raymond Dan Leladchica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang sinugod ng grupo ng mga kabataan ang mga sakay ng kolong-kolong na yan na huminto sa isang bakuran sa Solsona, Ilocos Norte. Ang isa sa kanila may dala pang baseball bat. Nang makalapit, pinagsusuntok na nilang driver at iba pang nakasakay nito. Umawat naman ang isang babaeng nakapula at pilit na pinalayo ang mga sumugod. Ayon sa pulisya, selos ang ugat ng pananakit. Nakita raw kasi ng isa sa mga lalaking nambubog ang kanyang girlfriend na inihatid ng lalaki na kakulong-kolong. 3 ang sugatan sa insidente. Nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang mga sangkot na minor de edad kasama ang mga magulang. Ayon sa pulisya, hawak na ng DSWD ang reklamo. Kwento ng isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy, binayaran ang isang grupo ng 2 milyong piso para dukutin ang isa sa mga sabongero sa San Pablo, Laguna. Balita natin ni Emil Sumangil, exclusive. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka. Mag-4 na taon na mula nang dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna si Ricardo John Lasco, ang master agent ng online sabong na isa sa 34 na nawawalang sabongero. Unti-unting nabibigyan ng linaw kung anong nangyari sa kanya sa paglutang ni alias Totoy, isa sa mga akusado. Ayon kay alias Totoy, dinukot si Lasco para pigain tungkol sa kinalaman niya sa pagpirata umano ng online sabong broadcast. Kay alias Totoy raw mismo ito pinatrabaho para raw dukutin si Lasco. 2 milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nag-utos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. May ipinakita rin sa amin si alias Totoy na video umano ni Lasco habang hawak ng mga umano'y dumukot sa kanya. Pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Nakausap sa telepono ng pamilya ni John kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala si alias Totoy. Ako lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, Nay, wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay, at masakit din para sa akin na mawalan din ng pamilya. Pero, Nay, ako ang susi ng lahat at makamit nyo ang hustisya. John, anak, ito na ang pagkakataon. Dininig na ng Panginoon. Kadagtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa, kahit na buto na lang. Tanggap ko na, anak.
Ito pong witness ito ay sa aming tingin ay credible sapagkat lahat ng impormasyon nalalaman niya. May personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilos dito, ibang usapan na naman po ito. Ang NBI at PNP, handa raw umalalay para bigyang proteksyon si alias Totoy. Ang PNP po, especially ang ating Chief PNP, ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya. Kailangan muna niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge. Nauna nang ibinunyag ni alias Totoy sa aming eksklusibong panayam na sa Taal Lake, inilibing ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kakailanganin ng mga eksperto para makumpirma ito. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Anya, bagaman hindi imposible ang kwento ni alias Totoy, maingat daw nila itong pag-aaralan. Kasi kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na titingnan pa yung lugar. Mahalaga raw mahanap ang mga buto, hindi lang para mapausad ang kaso, kundi para rin sa mga kaanak. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. General Torre, kayo na po ang pang-8 PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ginoong Pangulo, kami po ay naninikluhod sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na muling buksan ang investigasyon. Sa 34 na nawawalang sabungero pagkawala pa lang ng 7, ang may kadikit na kaso na dinirinig sa 2 korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At sa 9 na akusado para riyan, walang nakakulong. Naka-bail yung iba at yung iba naman ay hindi pa charged. Tsaka meron din mga andyan pa rin sa paligid na alam mo na. Kinwestiyon pa nga ng 6 sa Korte Suprema ang pagbaliktad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiyansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa, nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Matapos ang halos 3 linggo, may update sa kaso ng pamamaril sa isang aso sa loob ng isang universidad sa Iloilo City. Cecil, kumusta na ang investigasyon? Rafi, hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage ng insidente nitong Mayo. Ayon sa pulisya, mahalaga ang footage na magsisilbing dagdag ebidensya sa pagsasampa nila ng reklamo laban sa security guard ng Central Philippine University na namaril sa aso. Bago ang development, una nang naibalita ang insidente dahil sa video ng isang animal rights group. Sa video, maririnig ang putok ng baril at pag-iyak ng aso, maging ang pagtakbo ng 2 iba pang aso. May nakakita rin ng isang trash bag sa likod ng pick-up na pinaniniwala ang pinaglagyan ng binaril na aso. Paliwanag ng gwardya, natakot siya na baka may rabies ang aso kaya niya yun binaril. Tinanggal na siya sa trabaho at formal na sasampahan ng reklamo. Tiniyak naman ng universidad na isolated lang ang pangyayari at ligtas ang kanilang paaralan maging sa mga hayop. Sugatan ng isang lalaki matapos makuryente sa Bacolod City. Base sa investigasyon, installer ng internet ang lalaki. Napahawak daw siya sa live wire hanggang mahulog mula sa poste. Wala raw suot na anumang protective gear ang lalaki bukod sa gloves. Nagpapagaling na siya sa ospital. Plano ng Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office na ipatawag ang mga installer at linemen ng mga telco at power distributor sa lungsod para paalahanan ukol sa safety protocols. Paalala po mga kapuso, tapos man ang pandemic, nasa paligid pa rin natin ang COVID-19. Katunayan, may bago na namang variant ng SARS-CoV-2 virus, ang NB181 o Nimbus. Ang nasabing variant, produkto umano ng maraming mutation at kombinasyon ng mutated virus
viruses na ang ninuno ay Omicron variant. Ito raw ang pangkaraniwang variant na kumakalat ngayon sa Amerika, Australia at sa Southeast Asia. Wala pa namang napapaulat na kaso niyan dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, razor blade variant ang tawag dyan. Matagal at masakit daw kasi talaga ang sore throat ng tinatamaan nito. Sabi ng eksperto, mabilis itong makahawa pero mild lang ang kaso. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, may ibinibigay pa ring proteksyon ang bakuna laban sa COVID-19 sa mga naturang variant. Muling binigyang diin ng mga otoridad na ang Nimbus variant ay nasa kategoryang variant under monitoring. Ibig sabihin, mabilis na kumakalat pero mahina lang ang tama para magbigay ng public health risk. Inamin ni Kylie Padilla na may regret siya sa pagkawala ng karakter niyang si Amihan sa Encantadia 2016. Sad na ako every time na I watch it and I see my three sisters nang wala si Amihan. I'm heartbroken. Matatandaang nag-exit noon sa serye si Kylie dahil siya ay nagdalang tao. Gaya ng napanood sa opening scene ng Encantadia Chronicles Sangre, pangarap daw ni Kylie na makumpleto silang apat na hindi Eve o kaluluwa si Amihan. Sa fans na can't get enough of Kylie, mapapanood na rin siya simula sa Lunes sa Kapuso Afternoon Prime series na My Father's Wife. Sa usapang personal naman, chika ni Kylie na siya ay in a relationship na. Hopeful daw siya na makaranas someday ng healthier at happier marriage. G rin sa fun at fitness ang isang aso sa Makati City. Naispata ng fur baby sa 21-kilometer half marathon. Kagaya ng mga nakilahok sa takbo, hindi rin nagpatinag sa ulan ng aso. Kwento ni Youth Cooper Ray Mark Esumadia, nagsilbing araw inspiration ang cutie pout lit sa mga runner. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa Youth Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouthScoop sa inyong mga post. Huli kamang kotse na yan na papalapit sa isang flyover sa Mandaue, Cebu. Maya-maya, biglang bumangga ang kotse at tumagilid sa paanan ng flyover. Nagtamo ng minor injury ang driver. Wala siyang pasahero nang mangyari ang insidente. Wala ring ibang motoristang nadamay. Ayon sa mga otoridad, nakaidlip umano ang driver na inaming inaantok siya habang nagmamaneho.